Nakakita ka na ba ng barko na parang naglalayag sa mga ulap? Marahil sa mga cartoons o fantasy movies lang natin ito nakikita o napapanood. Pero dito sa ating destinasyon ngayon ay totoong may barko na parang naglalayag sa mga ulap. Bago nga natin marating ang barko sa tuktok ng bundok, ay kailangan muna natin balikan ang mga nagtataasang bundok ng Benguet. Pero bago tayo makyat ng Benguet, ay may dadaanan tayong isang destinasyon na sikat din sa mga riders. Marahil, nagtataka kayo bakit natin dinaanan ang Eagle of the North ng Agoo. Sa kadailanan ngang, hindi tayo dumaan ng Cannon Road. Bagkos, tayo ay nag-iba ng ating ruta patungo ng Baguio via Agoo, Tutuba, Benguet Road. At sa pag-akyat nga natin sa Mount Timbak, ay naranasan natin dito ang tarik at lula dahil sa taas ng bundok dito. Tarik. Taas din to pakaliwa to Mount Timbak. Puro pakaliwa lang guys elementary school. Ito daw yung pinakamataas na elementary school sa buong Pilipinas. Sabi, nalula ako nang nakita ko kung gaano nakababa yung ibang bundok sa atin, dahil ang taas na pala ng elevation natin dito, mga mountain goats. Ang kitid lang ng daan. Tapos, ayun ang taas. Kaya di ko na patatagalin pa. Halika at samahan nyo ako sa isa na namang solo ride. At pupuntahan natin ang barko sa tuktok ng bundok ng Mount Timbak. Yun. So, rolling guys. Nagbabalik ulit tayo ang One Moto Vlog guys. Ang target natin papunta ng Mount Timbak. Ito yung Mount Timbak, Manila to Mount Timbak tayo guys. Head toward Commercial Development Center. So 307 kilometers guys. Mga hapon tayo makarating dun. So kung di man natin maabutan na na maliwanag, kasi madalas dun mafog at try natin mag-stay overnight, then video natin sa umaga yung place. So biyahe muna ako guys. Siguro pag maliwanag na lang, doon ko na kayo balikan, kasi syempre sumusawa na kayo sa mga dadaanan natin palabas ng Maynila. 426 pesos. So almost 8 liters ang pinagas natin. Dito pa rin tayo sa Manila. Malapit lang sa amin to, Bonifacio. Update ko kayo guys kung gaano abutin ang gas consumption natin pa Baguio, kung magpapagas ba tayo agad, diba? Shoutout nga pala sa bumili ng mugs ng Xmax sa atin. 2 AM bago tayo malis may bumili Kung gusto niyo naman ng CNC mugs para sa Xmax nyo, kaya nito, yan, meron tayong binibenta niyan. Kaso kulay pink at green na lang ang available. Pakita natin sa screen, diba? Ganda niyan boss. At matibay naman to. Subukan ng performance. Kahit na sagasaan nyo lahat ng lubak, hindi na bibengko ang RFRS CNC mugs yan guys. Pwede sa all versions. So ito na naman guys, pa north na naman tayo. 5:20 AM. Medyo ingat kayo dito sa roundabout na to. Medyo nakakalito dito At marami rin nanguhuli.
Alam niyo naman na siguro ang rules sa mga roundabout. And so marami fun run, marami bikers at marami ding riders. Sana lang lahat ng mga trips natin today maging safe. Ayan, wag lang yung trips dyan. Grabe talaga yung pinagdaanan natin sa sa Bulacan at Lubak talaga. So ngayon nasa na tayo, bypass road na ulit tayo ng Plaridel. Ayan, at magliliwanag na 6 AM 5:54 AM. Ayan, marami na tayong makakasabay dito na nag-rides, mga galing NLEX, low CC, halos nagkakasabayan dito lahat. So bagong change oil tong Xbox natin. Sa ngayon, bypass road, wala pa nabawas sa gas natin. Simula na nagpa-full tank tayo. So medyo matipid-tipid na rin naman. Yan, daliga kayo guys. Woo! Lakas na naka-sniper na yun, sinusundan ko. At kanina pa kami nagraratanan dito sa bypass. 10 kilometers na lang lalabas na tayo ng bypass. Magdudulo na ng bypass road guys. So mag-stop over muna ako dito sa ayun thank you kay kuya sa sa kasabayan ko na sniper. Mag-stop over muna ako dito sa Shell para magpunas na ang visor kasi On Route 1. dami kong naiipon na na mga insekto guys. Pakita ko sa inyo. Sobrang rat-rat. Ayun dami yung mga insekto. Daming collection. Yeah, so stop over muna tayo dito. Check din ng gulong ha. Kilometers papunta dun sa sa Aguila of the North, Agoo. So ngayon nandito tayo sa pasok na tayo ng Nueva Ecija, Gapan City. Yes, lagi naman pag pa-north tayo talaga, usually pag Benguet dito tayo dumadaan. Yan, alam kong sawang-sawa na kayo papasok ng Gapan. Pero ito pa rin at ating bibidyohan dahil dito ang aking province, Gapan City. Yes na talaga yung Marco, diba? Kasi kadalasan sa vlog natin Gapan City, why? Walang I, diba? Yan, kompleto na at maayos. Yan, so kabalik ako kayo guys pag nandun na tayo sa malapit-lapit pa. Yan guys, lumagpas na tayo ng Gapan City. Pasok na tayo na San Leonardo. Ang kasama nito, Ewachun engine build. Puro mga drag bike, no? So sabi sa ating maps, 150 kilometers papunta dun sa Eagle of Agoo. So di tayo magke-Cannon Road today guys, kasi para maiba naman. Lagi kasi ang usual route natin kapag nagra-ride ng Benguet, Cannon Road. Dahil nga naman mabilis doon at talagang patag. Sa Marcos Highway naman, doon tayo dadaan sa kabila na para maibalan din. Paspasan natin guys para kayanin natin ang balikan. Nagbilis kaya ako. Siyempre medyo natago tayo sa sa hangin. Tingnan natin. Nakakatago rin ang hangin kapag nasa loob ka ng visor Baba na natin. Yan, 142 kilometers na lang papunta dun sa Eagle of the North. Medyo nag-enjoy tayo sa luwag ng kalsada guys, kasi it's Sunday
Sunday. Diba? Sunday vibes all the way. Mas pahinga ng mga tao. Medyo hindi busy ang kalsada, diba? Kasi halos lahat ng tao nasa bahay nagpapahinga. Yun, update ko kayo guys. Mukhang nasa Cabanatuan naman na tayo. Yan guys, so nandito na tayo sa Cabanatuan City. Dito tayo kakaliwa sa Talavera, pa-bypass. So as usual naman tong ginagawa naming route pag mga mountain province dito talaga. Para sa amin kasi mas okay yung pagapan na daan kaysa sa bandang Pampanga. Kasi ang experience ko dati, nadaan din ako sa Pampanga nung nagbabagyo ako mas maraming stoplight kasi mas maraming bayan. Parang mas siya mas marami ng tao talaga sa kalsada. Mas maraming sasakyan, mas maraming stoplight, mas maraming intersection. So talagang kapag nagbebenggit Baguio na ako, pagka hindi ka naman expressway legal, dito talaga gapan. Kasi halos puro bypass yung dadaanan Tsaka pag pauwi, mas gusto ko rin dito. Mas mabilis talaga. Mas maluwag, puro bypass. So guys, mukhang mukhang sa CCLEX tayo dadaan. Ito yung sumikat din sa vlog ni Motodeck. Expressway yung CCLEX. Pero di pa lang siya tapos gawin. Kaya meron siyang part na pinapadaanan para sa mga kahit kanino naman, kahit low CC ka, basta ang exit mo sa Aliaga. Prohibited on expressway. Parang magtataka ka talaga kapag hindi mo alam, hindi mo to papasukin ng low CC ka. Pero makikita mo kasi may mga tricycle din na umakyat dito. Tapos may exit para sa sa mga low CC. Hindi ko lang alam yung makikita mo may tricycle na bumababa. Matatakot ka kapag pag di mo alam pag hindi mo alam na pwede dito, hindi mo talaga akitin, babalik ka. Pero kung alam mo naman, pwede ka naman pumasok dito. Pero may exit lang na pwede. Honda Click, nakita nyo, diba? Kaya pag pinadaan kayo ni Maps dito guys, huwag kayo matatakot. Pwede to. Tambay tayo dun. Tapos para tayo nasa expressway talaga. NLEX, X-Max NLEX. CCLEX NMAX. Diba ang cute? Talagang di pa kasi tapos yung CCLEX, kaya pinapadaan pa dito lahat. Mapa low CC pwede. So tambay tayo dun. Angas i-draw natin. Dito tayo. Angas, diba? Tayo na sa expressway. Attitude mode. Fly with caution. Yan guys, so yan, dito tayo ngayon. Ito ang CLEX Expressway guys. So doon tayo pumasok kanina. Makikita nyo yun, Talavera yun. Yun, doon. So ito ginagawa pa talaga to kasi kanina may nakita tayo, kahit nakabike pumapasok, diba? Yan, itong may harang na to. Ayan, may pumapasok. Ayan, pumasok yung van. May pumapasok din pala dito kahit may harang guys. Yan. So ito, papakita ko sa inyo kung saan yung exit na ito. Na-discover lang din namin to nung papunta kami ng Ilocos nung kapatid ko. Bago pa ma-vlog ni Motodeck, nadaanan na namin to. Ito tayo, diba? Ayun, above me. So continue tayo. Pakita ko sa inyo saan tayo exit dito. Mahaba-haba din.
Nahulog yung vape ko. Bibili tayo mamaya. Mababa rin yung ano dito, yung daan papuntang exit. Parang may ilang kilometro din. Expressway vibes dito. Pagka dito ka dumaan, no? Break in ka talaga. Oh. Sagarin mo. Di ba? Sagarin mo sa expressway. Woo! Ito pala pakiramdam, no? Pagka nag-expressway ka. Diba? At least kahit pa paano, kahit sa 2 kilometro o 3 kilometro na ganon, na-experience mo yung expressway kahit lower CC ka, di ba? Subukan yung daanan to guys pag papunta kayo ng ano, ng bandang north. Yan, di ba? Expressway feels. Dan, hindi ko na alam kung ano, kung pwede pa kayo dun kasi malayo na siguro yung exit nyan. Huwag na kayong didiretso dyan guys. Dito na kayo umexit kasi yung recommended ng Google Maps dito naman. Tapos halos lahat din ng lower CC dito na na-exit. So trap din na pag di mo alam. Pag dumiretso ka dun, naku, baka mamaya dun may huli na, no? Kasi baka dire-diretso na sa toll booth yun guys. Dito exit na kayo. Walang toll booth dito. At doon sigurado baka meron na, no? Ayun, no? Mali na to, binuro. San Eustacio. Yan. Pero Papangasinan to guys. Down the road for 17 kilometers. Andito na tayo ngayon. Papunta na tayo ng MacArthur Highway. Yan, paglabas natin dyan, MacArthur Highway, Pangasinan. So nasa Pangasinan na tayo, 8:45 AM. At di pa rin tayo nagpapagas. Simula sa bahay hanggang Pangasinan, kalahati na yung bawas ng gas. Siguro mga nakaano na tayo, 100, 180, 150, ay, mga 100 plus kilometers na from sa bahay natin, no? Medyo malulong cut tayo papunta ng Baguio kasi may gusto akong daanan. Yun yung Eagle of the North ng Agoo. Daanan natin yun para makita lang natin yung malaking statwa ng Agil. 2 hours later. Sa dami ng lubak nating dinaanan dito sa parte na to, di ko na malayan, nahulog yung busina natin. Uy! Oh no! Nung makita ko nga yung lata ng iba ay yan ang napagbintang ng sagasaan natin. Angel iba. So yun, nagpagas ako dito na sa Agoo. Naka 506 pesos ako. MacArthur Highway, Manila North Road. 506 pesos, 9 liters ang naipagas ko simula sa amin. Continue on MacArthur Highway for 800 meters. At sobrang out of way pala na itong ano. Medyo out of way pag doon galing sa amin. Out of way itong Eagle of the North. Kasi instead na mabilis ka makakakit ng Baguio, didiretso ka, parang bababa ka pa ng La Union. Malayo-layo din para mapuntahan tong Eagle of the North. Yan, kanan kayo dito sa Jose Aspiras, Will be on the left. lokal ng Agoo. Ito na, makikita na natin dito yung Eagle of the North guys. Oh, Your destination yun. is on the left. Sa layo-layo ng in-out of way natin. Ito yung makikita nyo dito, Agila.
Silong tayo. Yan ang Eagle of the North. Sa drone lang natin to guys. Yung pakpak niya, diba? Detalyado. Isang laki. Ayan, Eagle of the North Agoo. So maganda pala to kung ano, kung papunta kayo ng mga Ilocos, mas madadaanan nyo siya. Kasi kung papunta kayo ng Baguio, mas mapapalayo kayo. Mas malapit pa rin ang ano, ang Cannon Road guys. Pero dahil gusto natin Head east on a Opo sir. Opo. this highway. Si ano po, One Moto Vlog. Bago lang sir eh. Ito sticker sir. Magkakagroup po kayo sir? Thank you sir ah. Watch mo na lang ako sir. Shoutout, ano pangalan mo sir? Anim kayo, anim? Bigyan mo rin sila. Sige. Sa ano lang ako sir, QC. Opo, kayo po, saan kayo galing? Taga Bicol sila, tapos taga Baguio. Bicol pa. Layo rin ah. Ingat po kayo sa biyahe. Akit din ako Baguio eh. Pabagyo ba kayo? Ingat kayo boss ah. Parang na ano yung ano ko ah. Yung busina ko ah. Continue on Route 208 for 6 kilometers. Parang na-chope ah. Yun ata yung nahulog. Ay, nahulog yung kabit ng busina ko. Yun pala yung nahulog. Sayang yung Bosch horn ko. Yan guys, continue na tayo. Nahulog yung buko. Yan guys, so continue tayo ano. Ay, nabalikan nila yung buko. Continue tayo guys pa Baguio. At ayun, nahulugan tayo ng ng Bosch horn ko. Na isa yung naka-bracket sa ilalim. So yung pala yung nahulog na nasagasaan ko. Sayang. So kung babalikan natin, ang layo na. At baka mamaya nasagasaan na, durug-durug na, or may nakapulot na. So huwag na natin sayangin yung oras natin doon. Diretso na tayo ng Baguio. Ito namang way natin pa Baguio ngayon Marcos Highway guys. Yan, mas mas dinadaanan ng mga truck. Mas marami din lubak. Kawawa naman yung busina ko. Siguro sa kakalubak ko, tanggal yung mga screw siguro. Bumitaw. Kaya mo na, papalitan na lang natin guys. Bumitaw talaga siya. Dito pa diretso Baguio, pa kaliwa Pugo Town proper. Yan. So ito yung ito yung Pamarcos Highway. Bali hindi tayo magki-Cannon Road guys. Ito talaga yung usual way, pinakaunang daan papuntang Baguio. Yan, bago pa may Cannon Road. Ito yung isa sa challenging dito guys at talagang pahirapan mag-overtake. Gawa ng yung mga kurba, mga sharp din, tapos mahaba pa yung kurbahan. Puro blind spot, ganun ba? Tiwala sa sarili, walang masalubong. Yan ang mga challenges niya dito sa paakyat sa Marcos Highway. Kasi dami rin truck talaga.
Daming gumagapang na truck. Dito pala, dalawa na yung eagle eh. Puntahan ko pa yung malaki. Dala-dalawa na yung eagle dun eh. Yun guys, so 72 kilometers away pa tayo doon sa Mount Timbuk. 26 degrees Celsius. Kanina nakalagay welcome to Tuba. So Tuba Benguet. Ayan. Kung sa ano, sa Canon parang ano eh no, parang naka-level ka sa ilalim ng bundok eh. Parang mababa-baba ka pa lang eh. Parang tataas na banda dun sa Palayon's Head na. Dito naman parang pataas ka na rin naman pataas na. Kahit the more na ano na palayo ng palayo, lumalamig na yung weather. 25 na oh. Kasi pataas na rin ang pataas yung elevation ng land dito. Alam guys, tanaw na natin yung ano, Baguio City, ang bundok. Nasa ano pa, 69 kilometers pa papunta doon sa barko guys. Sa barko, sa bundok. Gastos pa lang natin guys sa gas. Nasa una ano eh 450 plus eh. Parang 462. Tapos dito 506. So yung mga 900 pa 1,000 na. Tapos bumili ako ng vape, 800 pesos, diba? Buti na lang pinag-breakfast na tayo ni ano, ni Madam Nice. Maga tayo umalis. May pabaon pa, 2 yum burger galing daw kay Rodney at Macy na hindi nakasama sa akin ngayon dahil gusto ko mag solo baliw. Shout out, next time na lang kasi kakagaling nyo lang dito eh. So dito na tayo, Tuba Benguet. Akit na tayo ng Baguio. Welcome to Baguio City na to. So ayun, dadaanan natin yung tulay na yun. Yan. Tapos andito rin pala yung ano no, yung mga nabablog na tunnel na ano, na may gulayan sa taas. Yan. So pasok tayo sa tunnel. Nakakabalang yung ano, yung 360 natin pagka mahaba. Tabagal lang tayo, makapagpag. Tuwa niya natin iangat yung ano, windscreen. Yun, nakasalo. Medyo nasuportahan niya, diba? Nasa 63 kilometers pa tayo papunta doon sa Mount Timbuk. Yan, nagustuhan ko yung ano eh, yung barko. Kaya niya natin yung ano nila Su Ramirez tsaka ni ano, sino yun? Tapos na yung jowa niya, nagmumotor din. Yan, kita sila na ganyan-ganyan. Diba? Yan, kita rin sa drone. Ayan, sa drone. Ganda diba? Dadaanan natin. Ang haba ng tulay. Yun. 5 kilometers to Baguio City proper. Balik na natin. Welcome to Baguio City guys. Nakakamiss dito as always. Ramdam na ramdam mo yung klima na malamig at ang community na peaceful, diba? Kaya napaka-favorite ko talaga nitong Benguet. Mamimiss at mamimiss mo. Wag lang yung traffic. Ayan ang traffic na. Continue for 800 meters. Yan o, another flyover. Yan. Ito parang ngayon ko lang nagamit to ulit. Kasi dun kami lumalabas pag Canon Road eh. Dito, pag galing ka ng Marcos,
Ito daan mo, papasok. Diba? Ay, nakakamiss ang Baguio. Welcome to Baguio again, guys. Grabe na rin talaga ang ang traffic pa Baguio, guys. 100 meters at the roundabout, take the first exit onto TM Diba? Palaz Street. Papasok yan sa mga Session Road, yun Session Road. Hirap na rin talaga pagka magkotse ka dito. Abutin ka rin talaga ng traffic. Turn left onto Upper Session Road. At sipin nyo yun ay Sunday ngayon, ha? Usually Sunday ang maluwag na kalsada lagi. Pero sa bagay kasi bakasyonan to, siguro nandito rin ang karamihan ng outside ng town nila, travelers, 600 di ba? meters, turn left to stay on Leonard Wood Road. Oh, pwede. Iyon, local powers, guys. Pwede pala. Ito, Botanical Garden ng Baguio. Isa sa tourist spot ng Baguio, diba? Di pa ako nakapasok dyan. Ilang beses na ako namadaan dito. Eto sa roundabout. Yan, kung akit kayo ng papunta ng Atok highest point, Exit the roundabout. former onto highest point. Nueva Vizcaya Road. Dito ang daan nyo, guys. Lalabas tayo dito. Na traffic talaga pag roundabout kasi magulo ang utak ng bawat Pilipino. Hindi mo alam kung saan susuot, saan lalabas, saan ipapasok, saan ilalabas. Yan, dito tayo. Ayan, nakita ko na sa maps. Yun. Kawawa siguro yung iPhone 16 ko. Continue on Ginawan pang Vegas to maps. Nueva Vizcaya Road. Bilad sa 3 init. kilometers. Daldal talaga ni Google Maps no, guys. Sinasapawan ako. Medyo matarik ang akyatan dito, guys. Paakyat ng Beckel Road. Paakyat ng Beckel Road. Ito ganda ng vintage jacket ni Kuya, 49ers. Medyo mahirap yung akyatan dito, guys. Kaya dan tapang. Hindi ko kita kasi kung may kasalubong. Blind spot, guys. Blind spot. Yan, medyo mataas yung akyatan dito, guys. Guys, lilip tayo dito to Halsema Highway, Sagada, Banawe. Pangat na naman to. Ahonan na naman tayo, guys. Doon ako magtatatambay sa bandang Halsema Highway na tayo. Woo! Ganda rin ang ng daan dito, guys, papunta ng Halsema. Halos mataas-taas ka na rin dito. Yan, guys, so ito na yung toll gate, Baguio Bontoc Road. Ang napanood ko sa vlog, ang pababa daw nito papunta ng Takadang. Eto, pa Halsema Highway tayo, punta ng mga highest point. Pwede ka rin dito papunta ng Sagada, Nueva Vizcaya. Yun, hindi ko pa napupuntahan yun. Patakadang daw yun sa napanood kong vlog. Yan, soon tatry natin yan kapag meron na tayong mga parang mga enduro na bike. Nakakamiss talaga. Andito na tayo ngayon sa Halsema Highway. Naaamoy ko na yung mga yung mga etag. Yan ang nakakamiss dito pag pumupunta amoy etag. Parang ang dami mong dadaanan na nakangamoy etag talaga 23 degree na lang dito, degree Celsius, sabi sa motor. Medyo hindi mo pa ganun karamdamin lamig kasi tirik pa yung araw. Mamaya malamig-lamig na to pagka dilim-dilim yan. 12:25 PM na, guys. 12:25 PM na. At binabaybay pa rin natin yung Halsema. 32 kilometers na lang pala papunta dun sa Timbak, Mount Timbak, guys. Sira yung kalsada. May sirang kalsada dito, guys. Landslide dito, guys. Ang laki ng landslide. Tapyas yung bundok
Ayun oh. Tsaka dito umabot. Buti hindi nasira yung kalsada. Yun oh, tinamaan yung mga yun oh. Pahinga tayo. Dito tayo sa tuktok ng ano, Alsema Highway. At papakita ko lang sa inyo kung ano yung dinadaanan natin dito sa drone. Kaya kung makikita nyo sa drone, ito na ngayon yung dinadaanan natin. Yan. Yan yung gilid ng bundok ng Alsema Highway. Wala nga lang signal dito guys. Yan. Kung gusto mo lang ng katahimikan, relaxation, at hanapin ang iyong sarili, dito ka sa Benguet Mountain Province. Yan no. Yan yung makikita nyo. Ito yung dinadaanan natin guys. Ang sabi sa ating maps na wala ng internet, 21 kilometers na lang punta dun sa barko, yung Noah's Ark ng Mount Timbuk. Wow, diba? Oh, ganda na ng bundok dito oh. Diba? Parang mini half tunnel na rin. Wow. Dito lang sa kalsada na to guys oh. Ang daming rice terraces. Diba? Parang nasa Banawe rice terraces na rin oh. Diba? Ayun oh, madadaanan natin oh. Wow. Hanggang taas. May ginagawa sila. Hanggang dun sa mataas. Oh, parang puro rice terraces. Galing. Daming gulay, di ba? Parang number one kabuhayan nila dito, mga pananim, mga gulay. Number one exporter ang mga Baguio dito, ang Baguio. Will you look through my eyes and see the love I have in mind? What if I give you some of mine? We've been fighting for so long over things that last away. We both walk on the same floor. We don't share the same. Nabi sa wifi ako. Ha? Ilan tayo sa Richard? Parang ano lang? 21? Dito ako 33. Hindi man Gusto ko gaano. sa bahay? Umalis ako doon. Ang init sa kwarto, sobra. Ahan ka? Ito na. Sir Jonathan no, nag-ride.
guys, spotted sila Sir Jonathan dito sa highest point to. Sir Jonathan T-Max at kasama niya yung mga X-Max. Thank you kaya. So guys, 4.5 kilometers na lang at makakarating na tayo sa bundok na may barko. Will you look through my eyes? See the love I have in mind. What if I give you some of mine? We've been fighting for so long over things that Oh, to guys, pa-Mount Timbuk Summit na to. Dalawang signage na yung dinaanan natin. Di pala naka-on ang ating GoPro. Taas din to, oh. Oh. Oba. Wow. Yan. Woohoo. Ano nakikita ko na yan. Yan. So, ibon. Nervyoso. Pakaliwa to Mount Timbuk. Puro pakaliwa lang guys, ha. May isang pakanan pala. Kaliwa, kanan, kaliwa. Okay, labak, ha. Wow. Dito may elementary school. Ito. Oh. Sabi, ito daw yung pinakamataas na elementary school sa buong Pilipinas. So, sorry. So, kung gusto mong pinakamataas ang inang taas na. Pinakamataas ang pinag-aralan mo, diyan ka mag-aral. Grabe, nalula ako. Nang nakita ko kung gaano nakababa yung ibang bundok sa atin. Dahil ang taas na pala ng elevation natin dito. Mga mountain goats. Ayan, ang kitid lang ng daan. Tapos ayun, ang taas. Grabe, di ba? Ang taas natin. Feeling ko dun sa pinaka-barko maulap-ulap na. Kasi yung bandang ulap nandito sa kanan, welcome to Mount Timbuk. Yan, Jack's Homestay. Dito. Akit tayo dito. Kaya ng X-Max yan, guys. Siyempre. Go. Oh my god. Ang tarik. Ang tarik, guys, ha. Sementado naman na to. Yan. Taas na natin. Nakalula. May mga lubog-lubog. Ayan. Sana to. May mga homestay dito na ginagawa. Ang tarik. Pero kung kayang-kaya naman to ng hatak ng motor, okay, dito tayo. Summit.
Dahan-dahan. Oh. Ako lulo. Where is the Noah's Ark? Ito ini-excavate. Ayan. Okay, maayos naman dito. Dadaanan. Tolerable. Ah. Wow. Mukhang wala tayong makikita ah. Dahil sa kapal ng ulap. Tatanong tayo. Ay, magandang hapon ho. Saan ho yung parang barko? Dara dito lang ha. Thank you, thank you. Yo. Mukhang ano ha. Di tayo papala rin sa panahon ha. Puro ulap ang ano natin, masasalubong natin dito. Taas na, grabe. Nababalot na ng ulap. Wow. Mount Timbuk Summit. 'Di ba? Nandito tayo sa ano, sa mga rice terraces. May kalsada rin, 'di ba? Ganda rin. Katakot. Siguro ang sumama sa akin dito si Mrs. medyo malulula na siya. Kasi ang nipis ng daan. Tapos bangin-bangin na lang din. Okay, so parang nakita ko na yung parang barko. Ayun, may nakakapunta naman turista na mga nakasasakyan. Ayun no. Kaya niyang expander. 'Di ba? Oh, ginagawa yung barko. Bawal ilagay yung motor doon. So dito na lang yung motor. Tinaasan. Hindi na maisasampa sa ano. Hindi na maisasampa sa taas yung motor. Yan oh, may mga nagka-camping dito kasi sobrang taas na. Wow. So guys, ito na yung ano, Mount Timbuk Summit. Ayan. Welcome. May nagka-camping na. Tingnan natin tong sikat na barko. Yan. Mount Timbuk Cargo View. Wala tayong makikita kasi maolap. Maolap guys. Ayan. Ayan, anong view natin sa baba? Halos parang lokal din yung nagka-camp, no? Ayan, meron pa dun, no? May nakitang pa. At ayan, tanaw natin sa baba yung ano, mga ibang bundok. Ang baba na nila, di ba? So dapat dito talaga mag-i-stay ka para makita mo yung view. Kasi sa oras na to sobrang ulap na niya. So guys, dito pagka nag-viewing kayo dito or nag-stay, may entrance fee na 100. Tapos di nyo na makakit yung ano nyo, motor nyo kasi tinaasan na yung barko. Ayan. Malas lang kasi sobrang fog. Baka daw mamaya mag-clear naman.
I built castles in the sand. When I was young, I'd watch them crumble in my hands when the tide was up. But now I'm older, and one glance of yours is enough to hold the secrets of the sea. 'Cause when you look at me, I see the waves against the shore. I see an ever-open door. I see your home that's glowing warm through any weather. I'm watching galaxies collide, the moon and stars by candlelight. I see your face and know we can face them all together. So baby, I wanna look in those eyes forever. I've built castles in the sky. In my dreams, somewhere deeper in my mind, is everything I've been searching for. And all this time, one blink catches my imagination. A universe in one place. I see the waves against the shore. I see an ever-open door. I see your home that's glowing warm through any weather. I'm watching galaxies collide, the moon and stars by candlelight. I see your face and know we can face them all together. So baby, I wanna look in those eyes forever. Gandang nga puno. Yan. So inaakyat daw yung Mount Timbak Summit sa taas. Ay, nag-clear na nga doon sa taas eh. Yan. So hanggang doon lang punta tayo. Hindi ko kakayanin doon sa taas kasi wala tayong cardio. Hindi daw kaya ng motor dito, sabi ni kuya. Nilalakad lang daw. Siguro yung motor mo enduro kaya. Ganda naman yung dadaanan. Tulips ba tawag dyan? Ganda, diba? Nandito. Ayun o. Wow. Tapos ito yung sinasabi ko na nakabalot sa bundok. Yung mga to nilalagay sa bouquet yan, diba? Binibili yan. So dito rin talaga sa Baguio kinukuha, no? Taas na natin, guys. Ayan tayo mag-walking hanggang dito. Dun, tingin ko di ko kaya dun. Pwede yan pala yung motor dito eh. Pwede rin yung kotse. Mapasok yung kotse. Tapos pwede magyakit dun. Nakapagod. Mamay gulong-gulong na lang ang pababa. Diba? Trolley ka pababa dun. Oh my G. Pwede pang umakyat din sa taas. Yun na daw yung summit. Kaso hindi ko nakakaya. Hindi ko kakayanin ang legs yun. Kung dito lang kasi titipatag. Ganda, diba? Guys, muni-muni muna tayo dito.
Yan. Sabi sa weather ay 15 degree. 15 degrees sa atin. Sa Manila, 31. Quezon City. Guys, dito yung packet sa summit. May nakakadaan pa naman sa sasakyan, pero lokal lang ang pinapayagan. Tapos ayan yung packet. Ang sakit na ng paa ko. Masyadong matarik. Hindi ko kakayanin yun. Ayan. Ang hirap. Natatawagan ako. I'm vlogging. Okay. Joke lang, okay na. Diba? Malakas signal dito, guys. Oh. Alam mo. Oh. May nakikisali. Hindi kasi kasama, oh. Walang pag-aasa mag-clear, ah. Yan guys, so sa 100 pesos na entrance, may kasama na daw na libreng kape. Yan. Yan, yung kapeng barako. So inantay lang natin na mag-clear kasi usually mga pa-sunset daw, nagki-clear daw tong view. At puno kasi yung transient na sharing, 500 doon per person. Tapos doon sa Kubo 2.5. Hindi na ako magstay, guys. Tayo na lang natin mag-clear, then uwi na tayo. So yun guys, mukhang hindi natin makikita talaga. Kasi ang sabi sa akin, mga 5 PM to 6 PM daw, pagka sunset lumalabas naman daw. Kaso mukhang ngayon daw ay hindi. Kaya pamuwi na tayo. At bigat 2.5 daw to, isang kubo. Yung overnight stay mo 2.5. Tapos dito sharing naman sa second floor. Kaya lang occupied na lahat ngayon. 500 per person yan. So may pasok din tayo bukas. Hindi na natin muna itutuloy. At itong view na lang muna mabibigay natin sa inyo. Decide na ako umuwi bago lumubog yung araw. Kasi mahirap daw yung pagkagabi na pababa. Yan. Open ka ta. Wala talagang kwenta yung mga battery kong iba eh. Puno pa na, mamatay na. Sira na talaga. Karamihan. Till the end of time. 407. So daw guys, FB page Lowens Transient Mount Timbuk Atok. Yan, yung may barko. Tala ba? Wow, may contact mo. Tago mo, balik ako dyan. Kamantakin nyo daw para reserve na kayo kapag pupunta kayo dito. Ngayon talaga hindi nagpakita. Ay no, araw pa lang. Pero maulap pa rin talaga. Wala. Yes, Masyado ka-active dyan sa loob. Okay na to sa'yo? Ano, check mo. Balik na lang tayo, guys. Tanong ko nga. Sir, nagki-clear pa ba yan? Ngayong oras? Depende. Pagka bumaba yung araw, nawawala. Di naman. Depende pa rin. Depende pa rin daw eh. Ewan ng masa. Tsaka parang sobrang niya, no? Sobrang hamog talaga. Di kaya. Bye bye. Mawawala yung signal na ba?
Maloka ka, mga 520 meron na Sige yan. po. Ay, nababa na tayo. Mga 520 meron na. Wala talaga, lalong ano eh, lalong umulap. Sige na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye, love you. Ingat ka, baba. Focus ka. Sige, Bye-bye. Bye-bye. Yan guys, so malakas ang signal dito. So mga pag-internet pa din kayo kahit mag-stay kayo. Kaya hindi na talaga nagpakita sa atin. Malas lang, diba? May next time naman, balikan natin. Pasok kasi ako bukas eh. Ayun yun na, work. Ayoko na rin kasi na babiyahe ako na, kunyari dito ako matutulog, so babiyahe ako bukas. Pagod ka na kasi kapag gani, kapag bumiyahe ka tapos papasok ka, pagod ka na nun. Di ka tulad ng iuwi mo na to tapos magpahinga ka na sa bahay, dire-diretso na yan, nakapagpahinga ka na, trabaho na, di ba? Ganun talaga may work tayo. Hindi natin i-expect na ganito kaulap. So, ang payo sa akin, mga usually 10 AM nagki-clear yan. So, dapat pag bumiyahe ka, mas maaga para maabutan mo agad ng clear to kung gusto mo ng day tour lang. Pero pwede ka rin magstay 2.5 yung solo mo na 600 kubo. meters, sharp left onto 2 to 3 Mongodo, bucks daw yun. Kabayan Road. So ayan, bababa na tayo. Maulap na. Delikads na. Mag-ilaw muna tayo para kung may kasalubong kita dito. Manigas yung preno natin kasi sobrang tarik, no? Ito tunog. Wala naman. Let's go. Ay, mga gamit ko sa loob nagtutunugan. Yun o, diba guys? Yan yung dadaanan niya dito pa baba. Di naman kaya mag engine brake lang. Kasi matarik talaga. Tarik. Second daw to sa highest na bundok sa Benguet guys, ang Mount Timbak Summit. Pumangalawa sa Mount Pulag. Yun. So yun lang naman yung highlight natin yung barko. Babalikan na lang natin yung guys kapag marami tayong time. Tsaka pag may kasama. Di rin talaga ako sanay ng natutulog na mag-isa sa labas. Siguro gustuin ko na ng bumiyahe pa uwi pag nagra-ride. Diretso ko bababa pag bumitaw ako sa preno. Sharp left onto Mongodo, Kabayan Road. Parang iinit yung preno mo dito. Kailangan guys pag umakit kayo dito, mag-check muna kayo ng preno. Meron pa pala dun Balay. In 300 meters, turn left to stay on Mongodo, Balay, Kabayan Mount Road. Timbak. Uy, Mountain Dog, Pomeranian. Ang kapal ng coat niya. Yan talaga pag nasa malamig ang aso. Ayan guys, so
May salubong talaga dito. Sabi dun sa baba sa signage, may Mami Caves daw dito sa Dimbak. Pero Turn left to stay on Mongodo, Kabayan Road. hindi na natin mapupuntahan yun eh. Yun o, pinakamataas na elementary school sa Pilipinas. Ay, 600 meters. Ito. Turn right. Iba papuntang ano yan. Ayun o. May elementary school din dun. Mukhang nilipat na dun yung school. Grabe no. Dito sa taas. Dito mas kita. Talagang ano, hindi siya mag-clear. Kasi maulap pa rin dun. Ang araw nasa kabila. Ano kaya yan? Saan kaya papunta yan? Taas din yan ha. Yun lang dito guys, ang iniisip ko, paano kung nakakotse kayo tapos may pababa at saka may paakyat, atrasan kung saan may maluwag. Parang ano, ang magbibigay Turn right siguro to stay dyan on Mongodo, siyempre yung Kabayan Road. paakyat. Mas madaling umatras ang paakyat, diba? Kaya kung paakyat kapag dasal mo dito na walang ano, walang pababa. Yun, tinapon lang yung mga gulay oh. Dami, pechay. Tinapon lang. Nasira siguro. No? Dami. Pag tinapon mo ba, tutubo ulit yan. Dami nang tinatayang transient dito guys oh. Or bahay nila yan. Yun oh, sobrang taas natin guys. Ulap na lang talaga kita eh. Lalo na dito. Wow. Ganda ng view ng parada ng motor. Hiro, ganyan yung brake, dire-diretso. Ayun oh, madilim na. 5. May mga pababang truck. Grabe guys, Alcema. Wala makita. Ha? Oh, what? Buti na lang may kasabay tayo ng mga van. Wala talaga makita. Sabay-sabayan lang natin ang mga van. Pagilipan siya. Gawin natin sila shield. Shield for the incomings. Woohoo! Sabay. Hindi. Buti ang pagbigay. Ayan guys, so dito ako nabili dati. Arabica. Layo pa na rin guys. 6:16 PM. Saan ako? Oh, di pa ako napasok ng Baguio. Bumili lang ako ng ano, Arabica dito sa Atok. At subukan natin yan sa ating coffee machine. Grabe pag! Buti na lang, malakas ang ating Atok Night River guys. Laban.
Grabe. Woohoo! Grabe guys, di ba? Laban lang. Laban naman yung ano natin, Atom Night River sa ganito. Ayan. Pag yellow, mas kita. Pag white, sakto lang. Hindi natin kita. Wala. Walang report. Whoopee! Grabe guys, zero visibility. What the fuck? Hirap makakita. Uy. Yan. Grabe. Zero invisibility. Woo! Sulit ang